Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Tulad pa rin po ng dati, ito pa rin ang inyong kaibigan kasangga sa lahat ng oras sa mabuting baga, Romel Roque, na magbibigay sa inyo mga napapanahong mga balitang nagaganap, lalong-lalo na sa Nueva Ecija. At ngayon mga kaibigan, ay nandito tayo ngayon sa Gimba Nueva Ecija, kung saan kapareham natin ang napakasipag at napakahusay ng mayor ng Gimba Nueva Ecija. Walang iba kundi si Mayor Jesus Lito Galapon. Sir, mapagpalang morning. Kumusta na po kayo? Good morning po. Okay naman po tayo. Mabuti po naman. Okay, Mayor, kumusta ang Gimba Nueva Ecija? Ang Gimba Nueva Ecija ay masigla, masaya, at productive ngayon sa panahon po. Okay. Kumusta naman, sir, ang mga programa, mga pagawain natin sa Gimba Nueva Ecija? Yung mga paggawain natin sa Gimba Nueva Ecija ay nai-implement naman natin. Sa katunayan, meron tayong 6 na municipal gym na gawang Gimba ang naitayo na natin. Tayo ay less than 2 years pa lang tayo nakaupo na mayor at marami na tayong part of market road na nagawa at mga drainage canal. At sana mas marami pa sana tayo na ipagawa kung hindi lang hinarang ng Sangguniang Bayan ang ating budget nitong budget ng 2024. Talagang 2025 ay talagang naharang ng Sangguniang Bayan kaya hindi na-implement. May ganun pala, Mayor. Anong mga barangay, Mayor, yung 6 ba, Jim? No? 6. Anong mga barangay? Yung barangay na pagawa natin ng gym ay andyan yung Consuelo, Narbacan 1, Kaing Tabing Ilog, Linlec, Subol, at Pasong Inchik. Pero pag makita mo yung Pasong Inchik, makita mo napakalaki, napakaganda ng Pasong Inchik. Parang 2 gym na pinagsama. Congrats, Mayor. Nice. Yun naman yung mga pagawaing bayan, yung drainage canal ba itong sinasabi ni Mayor? Saan lugar ito sa Gimba? Dito sa poblasyon, sa Ranay to St. John, Santo Cristo, Santa Veronica, sa Palengke, napapagawa natin drainage canal para maiksan yung pagka kasi umuulan may mga baha kasi. Kaya pinaayos natin itong mga drainage canal dito sa poblasyon. So far, maganda naman ang nagiginat na ng ginawa nating mga projects at lalo na ang drainage canal dito sa ating poblasyon. Okay, Mayor, kumusta naman po balita namin may mga scholar kayo ngayon? Ano ang kalagayan? Ang scholar natin ay more than 1,000 so far. At yung kanilang mga financial na assistance galing sa munisipyo, nabibigyan naman natin na semi-annually, nabibigyan natin. Per semester, nabibigyan naman natin yung kanilang scholarship. Kumusta naman, Mayor, ito mga natulungan nyo na magkaroon ng trabaho? Ano bang kalagayan? Okay na sila. Nagpapasalamat dahil sana po natin ang trabaho. At meron pa tayo nibibigay sa kanila yung tinatawag na dagdag puhunan. Meron tayong programang dagdag puhunan. Hingin natin sa region na mga trabaho. Ayan. Okay, may tinagkakatanungan ngayon. Tribute namin itong mga inyong natulungan, scholar, mga nakinabang sa pagawain, puhunan, trabaho. May napagpalipat pa ba yata kayo sa ibang bansa? Tama ba, Mayor? Meron po. At yung mga iba naman, yung mga distress OFW, meron pa tayong distress OFW na kung saan humingi ng tulong sa atin, napapauwi natin sila ng maayos. At hindi lang yan natutulungan natin. At meron tayong programa dito sa munisipyo. Mula nung tayo naging mayor noong 2023, nagbibigay tayo ng weekly financial assistance. Yan ang medyo magandang programa. Basta kailangan lang tulong ng munisipyo, lalong-lalo na ang lingkod, nagbibigay tayo ng weekly financial assistance sa mga nangangailangan, lalong-lalo na yung mga kababayan namin na nasa kailangan. Okay, Mayor, kumusta naman daw ang peace and order, ang inyong relation with the PNP? Maganda ang peace and order ng Gimba. Talagang mababait, magagaling, at sa tingin ko talagang sa percentage 100%, andito tayo sa 95% sa kapayapaan ng aming bayan.
Mayor, kumusta naman po, ano na yun ng plano sa mga darating pang mga panahon kung tayo ay magpapalain pa dito sa ating bayan? Pag tayo pagpapalain, pag tayo pagpapalain sa tulong ng ating mamamayan, sa tulong ng mga naniniwala sa atin na tayo ay talagang maglilingkod ng tama at makatarungan at lalong paunlarin ng ating bayan. At siyempre, sa basbas ng ating Panginoon, pag tayo pinagpala, ay tutuloy natin yung ating mga programa. Kagaya ng mga Farm to Market Road, yung ating mga gym na naantala, sa bawat barangay, lalagyan natin ng gym yan. Alam mo, dito ng 2025, na marami tayong project na nagawa. Maraming gym at Farm to Market Road. Pero meron pa tayong savings. 77.17 million pa savings natin. Sa mga ginagawa natin ito, makikita ng taong bayan sa Gimba na talagang gumagawa na tayo, mag-pay savings pa tayo. May tinanggap tayong report, top 8 ba yung Gimba? Paano po ito, Mayor? Hindi ko maintindihan sinasabi pa, pero ang sinasabi ko rito parati, tayo ay marami tayong natatanggap na award. Wow. Seal of Good Local Governance, 2 years ako na po. 2 years din ako nakatanggap. Yung ating Gawad Kalasag, 2 years ako na po. 2 years ko rin natatanggap. At noong 2024, meron tayong natanggap na kung tayo ay top 10 most outstanding mayor sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ngayon 2025, noong January, naparangalan tayo na number 8 na tayo sa most outstanding mayor dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. May nabalitaan kaming rally dito sa Gimba, Nueva Ecija. Paano ba yung nangyari? Oo, karoon ng rally dito sa Gimba, sa bypass, noong Sabado ng madaling araw. Actually, nag-apply sila ng permission na mag-rally sila nung Friday, March 21 ng umaga. Nagpunta sila sa bahay, alas 7 ng umaga yon. So, nireceive ko yung kanilang request letter at pinag-aralan ko mabuti. So, yung pag-aaral ko doon, nakita ko yung mga component doon. Hindi naman nakalagay naman doon ay walang political affiliation yung rally. Pero nabasa ko, talagang 25,000 ang in-expect nila. 25,000 individuals ang in-expect nila na darating. So, ito, pagka pinag-aralan natin mabuti, ito ay manggagaling sa iba't ibang Region 3. Buong Region 3 yata ito. Kasi mayroon pang Metro Manila na dumating. May iba't ibang probinsya pa ang dumating. So, ibig sabihin, ito ay big rally na kung saan sa pag-aaral ko at pag-aaral namin ay talagang hindi handa ang bayan ng Gimba sa isang big rally. Kasi kailangan natin dyan ang rescue, ambulance, medics, persons in uniform to maintain peace and order. Paano na lang kung sa dami na yan ng 25,000 individual at mayroong mag-collapse o magkaroon ng konting problema. Siyempre, kaya ano yun, responsibilidad ko yun na ayusin at pangalagaan ang bawat participant sa rally. Kaya habang pinag-aaralan namin, ang napakasunduan namin ay wag na munang paintulutan ang rally. At ang sulat ko sa kanila, i-schedule sa other day para maging prepare ang Gimba para sa isang big rally. At ang sabi ko sa kanila sa sulat ay pwede pag-usapan dito sa opisina at open ang aking opisina para pag-usapan ang mga hakbangin at hakbang pa para sa isang big event na ganyan na rally. Ang pinakaraingan nila ay tungkol dito sa pagbaba ng presyo ng palay at hindi naman na tumataas. At ako mismo nasasaktan. Masakit sa aking kalooban ang nangyayaring ito sa ating mga kapwa magsasaka dahil hindi napapansin ng ating pamahalaan ang pagtaas ng presyo ng palay na kailangan isigaw, ikalampag sa lahat ng ahensya ng ating lipunan na kung saan ito na matagal nang pinaglalaban ang pagtaas ng presyo ng palay. At ako kaisa ng magsasaka, kaisa ng manggagawang bukid, kaisa ng lahat ng magsasaka din sa bayan ng Gimba ang hinaing na ipaglaban ang pagtaas ng presyo ng palay.
At nakita naman nila nung Sabado na yung programa okay naman. Natuloy yung programa, sigaw nila na ang karaingan at nakalampag nila ang bawat isa para itaas ang presyo ng palay. At kaysa nyo ako dyan, para itaas ang presyo ng palay. Okay, hindi po nga narinig mga kaibigan ang pahayag ng napakasipag na mayor ng Gimba Nueva Ecija, Doc Lito Galapon. At siya po ay isang si Mayor. At siyempre, alam mo, sino ba naman di iiyak? Sino ba naman di maiyak? Sa nararamdaman ng bawat magsasaka. Sa nararamdaman na kung saan kawawa na nga, lalo pang kinakawawa. Naghihirap na sa buhay, lalo pang inaapakan ang mga magsasaka sa ating bayan. Kayo man po, ako man po, ay anak ng magsasaka. Magsasaka rin po ako. Na kung saan masakit sa aking damdamin na malugi ang kita namin sa bukid. Kaya sinisigaw namin parati na dapat naman sana itaas ang presyo ng palay. Kaya ako na po mismo humihiling at humingi ng tulong sa lahat ng ahensya ng ating pamahalaan, sa ating presidente, sa ating mga congressman, sa ating mga senador. Pagtuunan po natin pansin ang hinaing ng mga magsasaka, ang hinaing ng magbubukid, na kung saan matagal nang nakalimutan ang kanilang hinaing. Ito na po siguro ang tamang panahon para pakinggan nyo ang hinaing ng magsasaka na itaas ang presyo ng palay para gumanda naman ang kabuhayan ng bawat magsasaka, lalong-lalo na ang nasa laylayan sa ating lipunan. Ako po mismo, nakikiusap sa inyo. Bigyan niyo po ng pansin ang karaingan na ito. Itaas ang presyo ng palay para sa ating mga magsasaka. Mga kababayan ko, magsama-sama tayo sa larong ito. Magandang umaga po sa inyo na. Okay, Mayor, baka may tanong itong aking kasama si Teleradio Patrol number 17, Nick Di Mapawi. Teleradio Patrol number 17, baka may tanong kay Mayor. Mayor, ngayon po, mga senior niyo po dito, kumusta naman po? Yung mga senior citizen namin dito, nakakatanggap sa amin ng allowances na 500. Monthly po. Hindi, yearly kasi marami senior citizen dito. So, maabot ng mga 15,000. Pero ang programa ko dyan sa senior citizen, pag tayo pinagpala ng ating Panginoon, gagawa tayo ng yung mga konsel natin. Dadagdagan natin ang kanilang natatanggap na tulong. Gagawin natin 1,000 to 1,500 para maging masaya ang ating mga senior citizen. Okay, Mayor, baka meron kaming hindi na itanong na karapat-dapat namang malaman ng ating mga kababayan, lalo na yung mga tiga-Gimba sa ibang lugar, ibang bayan, ibang bansa, ay nasa inyo ngayon ang problema. Tayo sa Gimba, gagawin natin ang pagbabago. Ang maling sistema, tatapon natin. Gawin nating tama ang lahat ng sistema, lahat ng patakaran dito sa ating bayan para nang sa ganon, lalong umunlad, gumanda ang ating bayan. Lalong-lalo na yung importante kasi lahat kasi yung pagmamahal. Pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa mamamayan, at paglilingkod ng tama. May takot sa Diyos, paglilingkod ng nasa puso, mapagmahal. Ilang naman pwede natin gawin sa ating bayan. Yung tama ka, yung ibig sabihin yung lahat ng gagawin mo ay gawin mo na habang ikaw ay malakas pa. Gawin mo ang lahat ng tama para makikita ng taong bayan na sala iyong pagkupo o sa sunod pa pagkupo mo ay mapupuri nila na lahat ng ginawa mo ay para sa bayan. Okay, maraming salamat Mayor. Meron na tayo natanggap na ditong comment. Pwede raw bang maging regular yung ating interviewhan o programa kahit weekly o anytime para matutukan nila yung mga kaganapan ngayon dito sa Gimba Nueva Ecija? Sa ngayon, hindi ko may papangako yung weekly o monthly kasi kasagsagan na at nalapit na ang eleksyon. So medyo busy tayo. Siguro, magawa natin
Depende. May time. Basta kung may oras ka, tumawag ka lang at pwede naman tayo magkaroon. O hingi ko, Mayor, yung number mo para kahit naman tayo online tayo, pwede tayo tayo video ko, pwede pag-agayat mamaya. Okay, Mayor, meron pang gusto sabihin bago tayo magpaalam. Okay na, basta mga kabayan ko, magsama-sama tayo para sa lalong kaganda ng ating bayan. Magsama-sama tayo para simulain natin na baguhin ang maling sistema, pagbabago para sa ating bayan, tungo sa pagkakaisa at kaunlad ng ating bayan. Mga kababayan ko, laging tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doc Lito Galong. Okay, maraming salamat, Mayor. Inyo pong napanood at napakinggan ang napakahusay at napakasipag na Mayor ng Gimba Nueva Ecija, Mayor Doc Lito Galapon. Sa ngalan pa rin po ng bumubuo ng Pinoy Rapido Intermedia Philippines ng aking nakasama, Teleradio Patrol number 17, Nick Dimapawig. Ito pa rin po ang inyong kaibigan, kasangga sa lahat ng oras sa mabuting bag, Romel Roque. Sumainyo ang Pinoy Rapido Radio Diario. Makinig muli sa ganito ring oras at himpilan. Dito naman sa Pinoy Rapido Intermedia Philippines 108 FM, yung tagapagbalita, Romel Roque. Ito ang Pinoy Rapido Intermedia Philippines Online TV Broadcasting, a social media network live TV production, modern technology broadcast media, simultaneously on Ustream.tv, Facebook Live, and YouTube Live. Kauna-unahan, gumagalang live video online TV live streaming sa bansa. Nakdir na napapalabas ang audio sa radyo, maging sa cable TV and other TV channels. Anywhere, kahit sa bundok, lugar walang kuryente basta may baterya at signal. Mapapanood live, natatanging broadcast program na dire-diretsong mabilis, walang patid, walang bagal, walang ikot, no buffering. Pinoy Rapido Intermedia Philippines Online TV Broadcasting Social Media Net. This is Pinoy Rapido Intermedia Philippines 108 FM, a non-commercial radio broadcast with 7 watts, broadcasting from Barangay Barrera, Cabanatuan City. Mula noon hanggang ngayon, sa mahigit na 10 taong paglilingkod sa bayan, mula sa Pinoy Rapido Diaryo ng Bayan, Radyo Diaryo at live streaming para sa Pilipinas.